Hi mga kanasyonalyan, ako si Mika at nandito kayo sa Mika Mustahan. So, ang segment natin for today is Ethically Speaking. So, meron akong 5 guests at pag-uusapan namin ang iba't ibang uri ng ethical theories at i-share nila yung mga experiences, perspectives, or sarili nilang karanasan sa mga ethical theories na ito. Tara na! So, our first guest for today's segment, nandito sa tabi ko si Mr. Isaiah Bayani to give some words on utilitarianism and how can he reflect on this said ethical theory. Magandang umaga sa inyong lahat. First question ko para sa'yo, what's your personal perspective on utilitarianism? So, para sa akin, ang utilitarianism ay ang paggawa ng mabuti sa ibang tao. Like, pag-guide or pagiging fair sa ibang tao. Next question, give your personal experiences that implies this ethical theory. So, para sa akin, experience na naranasan ko dito ay, syempre, mahilig ako mag-shopping. Pumunta ako sa supermarket at may lalaki ako nakasalubong at nagpatak ang kanyang pera. So ako, ang ginawa ko, syempre, pinulot ko tapos ibinili ko sa kanya. So, ang naging reaction niya, syempre, natuwa siya. At naisip ko din na sa kahit maliit o malaking bagay ay may mapapasaya ka rin tao. Sa naging action mo, how does this affect the people around you and the environment you're in? So, sa akin, ang may example ko na lang dito ay pandemic. So, syempre may virus na kumakalat at na-implement din dito ang lockdown sa ating mga lugar. So, kahit na mahigpit ito, ginawa ito ng government sa atin para mapanatili tayong ligtas. Last question, how do you reflect on this ethical theory? So, sa akin ay ang pagkakaroon ng decision making at pagkakaroon ng fairness sa ibang tao. Thank you so much. Our first guest of the day, Mr. Isaiah Bayani. So, for our second guest of the day, nandito si Mr. Yeshua Ferrer to give some words on categorical imperative and how can he reflect on this ethical theory. So, basically, categorical imperative is just yung dapat mong gawin at hindi mo dapat gawin. For example, committing suicide and making false promises. So, yan. Okay. First question ko para sa'yo. Give your personal experiences that implies categorical imperatives. So, I remember, nung finals namin, so basically na, yung time na yon ay natamaan yung intramurals na aking kapatid. So, sabi ko sa kanya, na pupunta ako sa intramurals niya para panoodin siya maglaro. So, dahil nga finals natin nun, karami nating gawain, lagi natatamaan yung oras na dapat pupunta ako sa school. Dahil doon, sa false promise ko na yon, naging masama ang loob ng kapatid ko sa akin. Yun nga, dahil pinramis ko na pupunta ako, tapos di naman ako napunta. Another one pa, yung nagsinungaling ako sa kaibigan ko, yung fake compliment, kumbaga, para na lang ma-feel good yung nirarant niya about his appearance. Next question. Sa mga action na yon, how does that affect the people around you and the environment you're in? So, kung lahat tayo lagi mag-fake ng compliment o kaya mag-make tayo ng false promises, maraming tao na aasa dun sa mga fake promises na yon. Tapos, yung sa fake compliment naman, yung marami, for example, sa akin, dahil sa fake compliment na yon, parang naapektuhan sa akin na pag may nagko-compliment sa akin, parang hindi ko rin tinitake as compliment. Hindi ka naniniwala, ganon. So, ang last question ko para sa'yo, how do you reflect on this ethical theory? So, dahil dun sa fake compliment na yun, o kaya, hindi na nating white lies, pag may nagko-compliment sa akin, parang hindi ko rin siya tinitake as compliment.
yun nga, dahil sa ginawa ko rin, naapektuhan niya ako. So, if marami pang tao mag-fake ng compliment, wala na maniniwala sa mga compliments. Saka isa pa, yung sa kapatid ko na nag-make ako ng fake promise, hindi naman siya literal fake promise. Kumbaga, promise na hindi ko na tupad. So, yun nga, isang linggo na iniintay niya na pumunta ako doon sa intramurals nila. Dahil doon, yun, masama ang loob niya sa akin. Kung hindi, marami pang tao na gagawa rin ng promises na hindi naman matutupad. Karamihan sa atin hindi naman naniniwala sa mga promise ng mga ibang tao. So, consequences, gano'n. Consequences. Thank you very much, Mr. Yashua, for sharing your thoughts on categorical imperative. So, our third guest of the day, andito sa tabi ko si Mr. Brian Sayat to give some words on virtue ethics and how can he reflect on the said ethical theory. Para sa akin, virtue ethics is having good moral traits or good character traits. Ang key point ng virtue ethics para sa akin is kind, honest, may respect, and integrity. So, ang first question ko para sa'yo, give your personal experiences that implies virtue ethics. Nag-summer job kasi ako, and after 2 weeks, may naririnig ako sa mga bago kong circle of friends. At napansin ko na kahit gaano pala kagaling yung pakikasama mo, may masasabi pa din na ibang tao sa'yo. And sa virtue ethics nga, respect. So, kailangan mo na self-respect kasi paano mo i-respect ang iba kung wala kang respeto sa sarili mo. So, umiwas na lang ako dun sa circle of friends na yun. So, with this, how does that affect the people around you and the environment you're in? Sa keyword ng virtue ethics na kind, honest, may justice din doon na integrity. So, I think lahat ng public official or government official must have these traits para maging role model sila sa citizen. So, last question, how do you reflect on this ethical theory? Diba sa second question niya, yung respect. So, self-respect. So, i-value mo yung sarili mo or know your self-worth. Thank you so much, Mr. Brian Sayat, for that wonderful opinions and perspective on virtue ethics. So for our second to the last guest, andito sa tabi ko si Mr. Alvin Asteliaso to give some words on natural law theory and how can he reflect on the said ethical theory. Okay. Bali, ang pagkakaunawa ko sa natural law theory is like kung paano ka magre-react sa mga bagay-bagay sa iyong paligid. Like kung ito ba ay tama o mali at kung maka-apekto ba to sa mga nasa paligid mo. At lalong-lalo na sa iyong sarili. Yun lang. Okay. First question, give your personal experiences that implies natural law theory. Ayun nga, 18 years old ako nung nag-umpisa akong mag-start ng business. Nag-buy and selling ako ng kung ano-anong gamit, like kung cellphone, mga ganon, kung anong pwede kong pagkakitaan. And then ngayon, maraming nag-take advantage sa edad ko kasi syempre bata pa. Maraming nanloko sa akin and maraming nag-take advantage. So ginawa ko siyang lesson sa halip na kagalitan ko at dumami yung kaaway ko. Pinabayaan ko na lang. Mas ginalingan ko na lang ng ginalingan. Hanggang sa ngayon, dala-dala ko pa rin siya na hindi na ako na ng ibang tao kasi yun nga, may lesson ako sa Pasko. So yun, naging lesson lang siya sa akin. Next question, how does this affect the people around you and the environment you're in? Ayun nga, example na lang natin yung yung staff ko, like yung tinutulungan kong tao ngayon na lagi ko sinasabi sa kanila na kung may chance sila na tumulong sa ibang tao, tumulong sila kasi syempre kung may kakayanan ka naman tumulong, why not? Kasi syempre ikaw yung may kakayanan. Pero wag mong ibibigay lahat. Like, magtara ka para sa sarili mo.
And yun, pipiliin mo palaging maging mabuti lang sa kapwa mo. And ano mo yung blessing. Kasi share your blessings nga, di ba? So yun, lagi kong tinuturo sa kanila yun. So, with these actions, tsaka decisions, how do you reflect on this ethical theory? Reflect. Yun, palagi kong sinasabi, maging mabuti lang at lagi mong iisipin kung makaka-apekto ba to sa'yo o sa mga tao na sa nakapaligid sa'yo, kung maging masama ba to o tama. Lagi mong iisipin yun and yun lang, lagi mong isipin. Huwag kang gagawang maling desisyon sa na ikapapahamak mo. Yun lang. Thank you so much, Mr. Alvin Asteliaso, for this wonderful opinion and perspectives on natural law theory. Thank you. So for our last guest, nandito sa tabi ko si Ms. Maha Sandoval to give some words on divine command theory and how she can reflect on this said ethical theory. Maraming salamat, Mika. Ang patungkol sa divine command theory ay tumatalakay sa moralidad base sa ating paniniwala at pagtitiwala sa isang entity or isang Diyos o isang upper being or higher being. Now, kung pagbabasihan natin ito sa ating moralidad o ating etika, ito ay tumatalakay sa ating pagsunod sa maaring galing sa Biblia or maaring bigay or pag-aaral na ginawa patungkol sa ating relihiyon. Isa na dyan, ang isang example diyan ay ang ating Ten Commandments na nababatay sa ating Biblia ng mga Kristiyano. At kung meron man sa mga Muslim ay ang kanilang Quran. So meron silang sinusunod ng mga takda at mga aralin na nagpapantay-pantay o sinusunod nila para sa kanilang moralidad. So ang first question ko para sa iyo, give your personal experiences that implies divine command theory. Okay. Simulat sa pool na bilang Pilipino na pinanganak sa isang Kristiyanong pamilya at sa ating kultura, namuhay tayo panimula na ini-imply sa atin o tinuturo sa atin ang mga bagay-bagay patungkol sa ating relihiyon or sa ating paniniwala at pananampalataya sa may kapal. Ngunit, habang tumatanda tayo, nagkakaroon tayo ng maraming kaisipan, maraming experiences na maaring makaapekto sa ating pananampalataya sa Kanya. So, bilang sarili personal na experience about sa paniniwalang ganon, lumaki ako sa isang born-again Christian family, whereas yung pamilya namin ay ini-imply kung anong natututunan namin sa Biblia. Yun ang take ko bilang pinanganak ng Kristiyano, pero nung tumanda ako, syempre nagkaroon ng iba't ibang experiences, maaring iba na ito sa panahon na ito. So, ang second question ko for you, how does divine command theory affect the people around you and the environment you're in? Best example na dyan, ang isang malaking usapin ngayon sa ating bansa ay ang divorce. Ang divorce law ay tumatalakay sa pagbibigay ng karampatang legal na pamamaraan para putulin o tanggalin ang kasal ng dalawang individual o dalawang mag-asawa. Ngunit, sa ating kultura at pananampalataya, maaaring ito ay sa kanilang pagkakaintindi ay wawasak ng pamilya o magiging simula para hindi magkaroon ng pagkakaunawaan sa buong pamilya. Kaya ang laging pinipilit ng mga karamihan ngayon na hindi sila sumasang-ayon sa divorce law kasi ito ay hindi pagsunod sa pamantayan ng kanilang paniniwala o pamantayan ng kanilang Diyos, and at the same time, pamantayan ng kanilang simbahan. Pero, syempre, kailangan pa rin natin pag-aralan at kailangan pa rin natin bigyan ng pagkakataon ng iba na magkaroon ng kalayaan doon sa nagbubuklod sa kanila bilang isang bahay o bilang isang kasal na dalawang individual dahil maraming factors na nakaka-apekto doon. Unang-una, kung hindi maganda ang kanilang naging relasyon, nagkakaroon ng sakitan, nagkakaroon ng physical at emotional na pananakit sa isa't isa, hindi na yun tama. Kaya kung ito ay ma-apply sa atin, maaring ma-apply or maaring maapektuhan yung paniniwalang iyon or yung divine command theory. Pero sa karamihan, maaari din naman itong makatulong dahil magkakaroon sila ng kalayaan dun sa
dun sa nagbubuklod sa kanila na kasal na hindi na dapat. Sa mga sinabi mo, how can you reflect on this ethical theory? Well, being an individual na hindi na relihiyoso, dahil nung ako ay lumalaki, nagawa kong makaintindi at makaunawa pa sa mga ibang bagay-bagay. Bilang isang individual na mas naniniwala ngayon sa siyensya, para sa akin, yung reflection ko about divine command theory is nakadepende yan sa kung ano ang iyong nararanasan, iyong pananampalataya, iyong kultura, at iyong nalalaman. Ilan. Maraming salamat sa pagbibigay opinion about this ethical theory, divine command theory.